Mr. Silent Channel. Kabanata 0406 Presbyterian. Sa katunayan, 0406 ay hindi lamang Taijimen, iba pang mga sinaunang paaralan ng martial arts, at kahit ilang maliliit na paaralan ng martial arts, lahat ay may ilang matatanda. Ang mga matatandang ito ay katumbas ng mga matatanda sa isang malaking pamilya na ipinasa ang pamamahala sa pamilya at umatras sa likod ng mga eksena. Kung tutusin, sobrang nakakapagod ang pamamahala sa isang sekta. Ang lahat ng mga sinaunang mandirigma na may mahusay na paglilinang ay laging umaasa na maalis ang ilang mga nakakapagod na bagay, upang sila ay makapag-explore ng mas advanced na martial arts ng mas mapayapa. Kaya naman, pagkaraang umabot sa edad na 50 o 60, unti-unting ibibigay ng sinaunang martial artist ng pangkalahatang sekta ang pang-araw-araw na pamamahala sa sekta sa mga alagad. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang mga matatandang ito ay walang kapangyarihan at walang karapatang magsalita. Sa katunayan, sa harap ng ilang malalaking kaganapan sa sekta, ang mga matatandang nabuo ng mga matatanda ay kadalasang may tungkulin na tapusin ang desisyon. Ang mga matatanda ay hindi madaling maging, kung walang sapat na lakas, ang mga disipulo ng mas matandang henerasyon ay maaari lamang ituring na mga elder ng sekta, alinman sa pag-alis sa sekta o paggawa ng ilang mga gawain. Tanging ang mga matatandang may mataas na kasanayan sa sekta, o nag-ambag sa sekta, at nagtalaga ng kanilang pagsisikap sa sekta, ang maaaring makapasok sa mga matatanda. Para sa pagkakaroon ng apat na pangunahing sekta tulad ng Taijimen, ang mga elder nito ay hindi madali, at sila ay dapat na isang grupo ng mga mas matandang henerasyon na master ng Hidden Dragon Crouching Tiger. Ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagawang baliwalain ni Guyu ang pagharang ng Dragon King ng Dragon Soul at ipilit na maghiganti para kay Teng Ziqiao. Sa huling pagsusuri, kapag ang Tai Chi sect ay talagang nasa panganib, tiyak na tatayo ang grupong ito ng matatanda. Ilang tiyuhin at tiyuhin. Mangyaring lumabas. Labanan natin ang isang malakas na kaaway kasama si Guyu. Nakita ng dawis na si Guyu na ang mga sinaunang at clumsy na gusaling ito ay hindi gumagalaw, at siya ay nabalisa at sumigaw ng malakas. Si Ye Fan, sa kabilang banda, ay naramdaman ang hangin na umiihip sa ilalim ng kanyang mga paa, nagmamadali sa nakaraan, na nagnanais na lutisin ang labanan sa lalong madaling panahon. Ang kanyang bilis ay medyo mas mabilis kaysa sa Qinggang ni Guyu. Nang makitang malapit na siyang mahabol, lumipad lang siya at sinipa ang gulugod ni Guyu. Takot na takot si Guyu kaya naging berde ang kanyang mukha, ang ganitong uri ng takot sa kamatayan ay nagpahati sa kanyang puso. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ang bilis ni Ye Fan ay masyadong mabilis, kahit na umiwas siya, siya ay itumba ni Ye Fan sa ibang paraan dahil sa pagbagal. Sa pagitan lang ng electric light at flint, may tatlong purple rays ng liwanag, tulad ng emergency na kuryente, na bumaril sa binti ni Ye Fan. Sumimangot si Ye Fan, at sa sandaling ito, nagpasya siyang pigilan ito at itinapon sa hangin, iniiwasan ang tatlong purple lightning beam. Path. Nakita ko ang tatlong sinag ng purple na ilaw na tumama sa isang batong leon, at talagang tinusok ang batong leon sa tatlong maliliit na butas. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, Ziyang Needle Technique. Nang matapos siyang magsalita, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa isang kakaibang bahay sa tabi niya. Isang figure sa isang kulay abo na balabal ang lumipad mula sa loob, na may kulay abong balbas at buhok na nakakalat, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang paningin ni Xiao Yuyo, makikilala mo ang hamak na acupuncture ng aking Taijimen sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Nang makita ang matanda, pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Kahit na ang lakas ng matanda ay katulad ng kay Guyu, at ang kanyang paglilinang ay nasa pagitan ng Great Completion of Body Refinement at the Great Perfection, ang kanyang pangunawa sa Tai Chi Kung Fu ay halatang malalim. Marami. Ang Ziyang Needle Technique ay isang tipikal na kakaibang teknik ng Qi at acupuncture. Noong nakita ko ito ngayon, talagang umaayon ito sa reputasyon nito, same time na sabi ni Ye Fan. Nalaman niya na napakamakatwiran para sa Tai Chi sect na ito na maging isa sa apat na pangunahing paksayon, at ang mga kakaibang kasanayan ay talagang sunod-sunod na umuusbong. Tito Joe. Tuwang-tuwang sumigaw si Guyu nang makita niya ang matanda, salamat sa tulong mo. Kumunot ang noo ng matandang lalaki at sumulyap sa kanya bago sinabi kay Ye Fan, Old Master Zhou Changrong, siya ang presidente ng Taijimen Presbyterian Association. Si Yu ay isang disipulo ng namatay kong nakatatandang kapatid. Bago siya umalis, sinabihan ako ng senior brother na alagaan si Guyu o dalawa. Itong munting kaibigan, maglakas loob na tanungin kung ano ang dahilan para patayin mo si Taijimen at maging kaaway namin ng ganito. Naisip ito ni Ye Fan, halatang hindi alam ng mga matatandang ito kung ano ang ginawa ni Guyu, kaya hindi ito masyadong maipaliwanag. Kaya, maikling pinag-usapan ni Ye Fan si Guyu at Teng Ziqiao. Uncle Shi. Siya ay nagsasalita ng walang kaparirikan. Si Ziqiao ay hindi ko anak sa labas. Hinihiling ko rin kay Uncle Shi na maging master. Mabilis na sumigaw si Dawist Guyu. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Zhou Changrong, kahit na hindi mo anak sa labas si Teng Ziqiao, nagkamali ka sa pagpapababa ng isang tao sa bundok para gawin ang ginagawa ng mga hamak na iyon. Paano ka naging mapusok? Alam ni Guyu na hindi ito maiiwasan, mabilis siyang lumuhod sa lupa, Tito,
inamin ni Guyu ang kanyang pagkakamali, ngunit hindi ito isang krimen. Tumango si Zhou Changrong at sinabi kay Ye Fan, ang munting kaibigang ito na si Ye, bagamat mali si Guyu, ngunit pinatay mo ang aking Taijimen sa pagkakataong ito, at nawalan din ito ng mukha sa ating Taijimen. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay mapaparusahan ng ating mga matatanda, paano kung bigyan ka ng hustisya? Agad na tumanggi si Ye Fan, Elder, sa tingin ko ay hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Sinabi ko ito sa iyo, para lang sabihin sa iyo ang isang katotohanan. Kung tungkol sa bagay na gusto kong patayin si Guyu at ang kanyang anak, hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Gusto kong pumatay, hindi mo mapipigilan. Nang marinig ang gayong mga pahayag, ang ekspresyon ni Zhou Changrong ay mahirap ding tingnan. Si Guyu ay lihim na natuwa, at mabilis na pinaypayan ng apoy, Tito Shi, nakikita mo. Napakayabang ng batang ito, kung hindi ko pipigilan ang kanyang pagmamataas, saan pupunta ang ating? Namumula ang mukha ni Taijimen. Huminga ng malalim si Zhou Changrong, munting kaibigan, kahit na ang iyong lakas ay kahanga-hanga, minamaliit mo pa rin ang background ng aking Taijimen. Akala mo ba napakaraming tao lang sa atin? Taijimen. Pagkatapos magsalita, sumigaw si Zhou Changrong, Junior brother, junior sister, lumabas ka. Hindi nagtagal, nakita ko ang ilang matatanda, lalaki at babae, na sunod-sunod na lumabas sa iba pang mga bahay. Talagang naramdaman ni Ye Fan na maraming mga master dito, at ang apat na paksayon ay magkaiba, at ang kanilang pangunahing pagiging mapagkompetensya ay ang kanilang pamana. Senior Brother Joe, marami tayong matatandang lalaki, hindi maganda para sa atin na ay bully ang isang junior, nakangiting sabi ng isang matandang lalaki na medyo mataba ang hitsura. Junior Brother Go Song, ang munting kaibigan na ito ay sinira ang ating 36 Heavenly Gang Wuji Sword Formation ng mag-isa. Kung hindi tayo magsasama, hindi ba natin siya minamaliit? Ano? Bulalas ni Go Song, talagang bayani ito sa isang teenager, paano magkakaroon ng ganoong bagay? Tayong mga matatanda, walang sino man ang may kakayahang masira ang pormasayon ng mag-isa, tama ba? Kahit gaano kalakas, mabalahibo lang na bata, hindi bagay, sabi ng isang lalaking mahaba at singkit ang pisngi. Sinabi ng babaeng elder, Senior Brother Joe, Senior Brother Guo, hayaan mo muna akong makilala ang batang ito. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad ang babaeng elder patungo kay Ye Fan at pinaghahampas ang 12-dosenang palad sa hangin. Ang lupa ay bumabalot kay Ye Fan. Junior Sister Zia Ling. Mag-ingat. Huwag maliitin ang kaaway. Sigaw ni Zhou Changrong. Hindi nang ahas si Ye Fan na maging pabaya, at tatayo na sana para kunin ang palad, nang makita niyang hinihila ng puwersa ang kanyang mga kamay at paa, at hindi natural na gumalaw. Kabanata 0407 Golden Lotus Leaf. 0407. Mayabang na bata, tikman ang kapangyarihan ng Golden Lotus Leaf Palm, ng aking pintuan ng Tai Chi. Ngumisi si Elder Zia Ling at sinampal ng malaking palad ang dibdib ni Ye Fan, at ang kanyang nakakagalit na enerhiya ay agad na kumalat, tulad ng isang dahon ng lotus na nakabalot kay Ziyang Ye Fan, walang paraan upang maiwasan ito. Narinig na ni Ye Fan ang kung fu na ito, at sinasabing makakaasa siya sa kombinasyon ng tigas at lambot ng Tai Chi True Chi para magpakawala ng isang uri ng True Chi na may malakas na puwersa ng paghila, na nagpapabagal sa mga aksyon ng kalaban. Kapag nahadlangan na ang mga aksyon ng kalaban, gagamit siya ng makapangyarihang palm technique para direktang sampilan ang kalaban ng husto. Hindi ko inaasahan na makakaharap ko ito sa lalong madaling panahon na ako ay umakyat, at ito ay talagang isang mahirap na pamamaraan ng palad. Gayunpaman, ang pisikal na kalidad ni Ye Fan ay higit na mataas kaysa sa isang maginoo na martial artist. Ang pagpigil ng ganitong uri ng nakagagalit na enerhiya ay nagdudulot sa kanya ng hindi komportable sa isang sandali. Kapag iniunat ni Ye Fan ang kanyang katawan gamit ang sarili niyang brute force, wala siyang nararamdamang pagkakaiba. Ilipat sa pangkalahatan. Nang makita itong sinampal ni Zia Ling, sumampal din si Ye Fan, nakaharap sa nakakagalit na chi na patuloy na kumakamot sa kanyang katawan, hindi siya natakot. Bang! Nang dumampi ang palad ni Ye Fan sa Lotus Leaf Palm ni Zia Ling, ang isang shockwave ng nakakagalit na chi ay napukaw, at ang mga hibla ng nakakagalit na chi ay nayanig, kumalat, at gumulong sa isang bug zone ng hangin. Ang paglilinang ni Zia Ling ay dalisay at malalim. Naisip niya na si Ye Fan ay isang karwahe na may braso ng lalaki. Manhid, ikaw. Bulalas ni Zia Ling, at nagmamadaling lumipad palabas ng kanyang katawan gamit ang puwersang ito, upang maibaba ang malakas na puwersang ito. Direkta siyang lumipad sa tuktok ng isang kwarto, nakatingin sa braso niya, namamanhid at nanginginig pa ang kamay niya. Paano magiging posible? Nakunin ang aking gininto ang Lotus Leaf Palm na walang tunay na enerhiya. Bulong ni Zia Ling sa sarili na para bang isa siyang multo. Seryoso din ang hitsura ni Zhou Changrong at ng iba pang matatanda. Para naman kay Gu Yu, na nakayuko sa likuran, ang ekspresyon ng mukha niya ay may pag-aalala, na para bang nag-iisip siya ng mga hakbang. Malungkot na sinabi ni Ye Fan, kayong mga elder ng Taijimen ay walang kinalaman sa bagay na ito.
Iginagalang ko kayo bilang martial arts elders, at hindi ko gustong gumamit ng masyadong mabibigat na kamay, ngunit mas mabuting huwag na kayong pumunta sa mga sungay, upang mapagtakpan ang ganoong tao. Para sa mag-ama, sinira nito ang karamihan sa mga nagawa ng kalahating buhay ng pagsasanay. Hindi makatwiran, pumasok ka sa hinterland ng ating Taijimen, at sinabi na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa ating mga matatanda. Kung iginagalang mo ako, bakit hindi ka kumusta ng mas maaga upang malutas ang problemang ito? Galit na sabi ni Zialing. Napabuntong hininga si Ye Fan, dahil pinilit mong sabihin iyon, ano ang ibig sabihin ng mayroon ka? Gamitin mo lang ito. Nakita ko lang kung ano ang antas ng sinaunang martial arts ng Xia Kingdom ngayon. Ang lakas talaga ng little friend, pero sobrang yabang talaga ng sinabi niya. Kung ganoon, turuan kita. Ilang bagay sa aking Xiang Needle Technique. Si Zhou Changrong ay sumimangot, lumipad, at hamampos ng 2 hampas kay Ye Fan, naglabas ng 12 purple na parang electric light na lumilipad na karayom. Whoosh whoosh. Gitling. Ang tunog ng karayom na tumutusok sa hangin ay matinis at masakit, napakabilis na hindi ito nakikita ng mata. Makakaasa lang si Ye Fan sa kanyang intuition sa labanan at paghula ng ruta para makagawa ng maagang hula. Ang karayom ay nahulog sa batong ladrilyo sa lupa, tulad ng isang mainit na kutsilyo na pumapasok sa mantikilya, ang puff-puff ay direktang tumagos. Ang kapangyarihang ito ay mas malakas lamang kaysa sa mga bala. Tumilapon si Ye Fan, umiwas sa 2 lumilipad na karayom, at susuko na sana, ngunit nalaman niyang mali ang sitwasyon sa likod niya. Nakita ko si Zhou Changrong na ikinakapit ang kanyang mga kuko gamit ang isang kamay, at ang isang Tai Chi Tru Chi ay gumawa ng isang malakas na puwersa ng paghila at puwersa ng adsorption. Xiang Needle Technique, bumagsak ang kanluran at tumataas ang silangan. Sa likod ni Ye Fan, ang 12-dosenang lumilipad na karayom na nakalubog sa lupa ay talagang lumipad muli at sinaksak ang likod ni Ye Fan. Biglang nagising si Ye Fan, ang lumilipad na karayom na ito ay isang matalim na karayom sa magkabilang dulo, maaari itong umatake pasulong, at maaari rin itong umatake pabalik. Si Ye Fan ay nagmamadaling tumabi at gamulong, iniiwasan muli ang pag-ataking ito. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Zhou Changrong, ang bilis ng reaksyon ng maliit na kaibigan ay talagang kamangha-mangha, tila siya ay isang veterano ng martial arts. Bata at may karanasan. Kompetisyon. Ngumisi si Ye Fan, hindi mo maaaring sanayin ang reaksyong ito sa isang kompetisyon. Kung saan ako lumalaban, mas mabagal ang reaksyon ko, ngunit mawawala ang buhay ko. Sumimangot si Zhou Changrong at sinabing, kaya nga, hindi nakakapagtakang napakabigat ng puot ng munting kaibigan. Hindi magandang bagay na pumatay ng ganoon kadali sa murang edad. Kung talagang gusto kitang patayin, sa tingin mo makakaligtas ka ba hanggang ngayon? Napailing si Ye Fan. Ngumuso si Zhou Changrong, munting kaibigan, hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ang malaking usapan na ito kapag sinira mo ang aking Xiang Needle Technique. Pagkatapos nito, 12-dosenang manipis na lumilipad na karayom ang lumipad mula sa manggas ni Zhou Changrong, na umiikot sa kanyang katawan. Patuloy na umiikot, lilang nakakainis na nagtatagal, talagang nakalulugod sa mata. Xiang Needle Technique, Wanzang Xiaoguang. Si Zhou Changrong ay umungal, at ang 12-dosenang lumilipad na karayom ay kumalat, tulad ng libu-libong Xiaoguang, na patuloy na umiikot at nagsasalo-salo, patungo sa direksyon ni Ye Fan, at mabilis na magtipon. Nakahanda na si Ye Fan, mabilis siyang tumakbo sa gilid ng isang batong leon, niyakap ng 2 kamay ang leon, at itinaas ito mula sa lupa. Ang stone lion na ito ay may bigat na 4 o 5 tonelada, ngunit kinuha ito ni Ye Fan ng walang pagsisikap. Ang eksenang ito ay talagang nabigla sa mga matatanda at mga alagad ng Tai Chi na naruroon. Anong pisikal na lakas na kayang buhatin ang gayong mabigat na bagay ng napakadali? Bagaman ang ilan sa kanila ay maaaring gawin ito sa nakakainis na enerhiya, ngunit umaasa sa katawan mismo, ito ay isang panaginip lamang. Ang susi ay naghagis din si Ye Fan ng napakabigat na batong leon bilang isang sandbag at nabasag ito sa mga karayom ng Xiang na makapal. Sa sandaling nabangga ng Stone Lion ang Xiang Needle, nagkaroon ng boom-boom na pagsabog. Bagamat makapangyarihan ang karayom, nabigo pa rin itong tumagos sa ganoon kalaking batong leon. Sinamantala ang puwang na ito, lumipad si Ye Fan na may marahas na sipa, at sinipa ang leon patungo kay Zhou Changrong mula sa himpapawid. Si Zhou Changrong ay nakatayo sa gate ng isang bahay sa sandaling ito, at nang makita niya ang isang napakalaking leon na gamulong, mabilis niyang iniwasan ito. Bangdang! Dinurog ng batong leon ang mga dingding ng silid na iyon. Natigilan si Zhou Changrong, anong uri ng malahalimaw na kapangyarihan ito, sinisipa itong 4 o 5 toneladang batong leon na parang bola. Habang si Zhou Changrong ay patuloy na mag-aalis ng mga karayom, nalaman niyang lumitaw na ang figure ni Ye Fan sa kanyang harapan. Nanlamig ang puso ni Zhou Changrong, napagtanto lamang na naaakit siya ng batong leon at hindi napansin ang takbo ng paggalaw ni Ye Fan. Ngumisi si Ye Fan at itinulak ang isang kamay sa harap ni Zhou Changrong. Bang! Itinulak ang katawan ni Zhou Changrong na lumipad, at nontog siya sa isang pader, nabasag ang isang malaking butas. Senior Brother Zhou.
Nang makita ito ng matabang elder na si Guo Song, nagmamadali siyang bumaba at tinulungan si Zhou Changrong. Si Zhou Changrong ay nagsuka ng dugo, tila nagdurusa sa panloob na pinsala. Wala ito sa daan. Tumingin si Zhou Changrong kay Ye Fan sa hindi kalayuan na may bakas ng takot sa kanyang mga mata, ang munting kaibigang ito ay nagpakita na ng awa. Kung hindi, natatakot ako na baka hindi na ako kumpleto. Kabanata 0408 Impyerno 0408. Nang marinig ito, namutla ang lahat ng tao sa sekta ng Tai Chi. Sa kanilang mga mata, si Zhou Changrong, na isa ng nangungunang eksperto, ay makakagawa lamang ng 3 galaw sa ilalim ni Ye Fan. Lalong pinagpawisan ang dawis na si Guyu, at sa gulat, sumigaw siya ng malakas, mga ginoo, mga tiyuhin at mga tiyuhin. Nagkaproblema si Taijimen, kailangan mo pa bang mag-alala tungkol sa moralidad ng mga ilog at lawa kapag nakikitungo sa gayong demonyo? Baka magkasama tayo. Palibutan at sugpuin ang dakilang kaaway na ito, para matulungan ako sa reputasyon ng Taijimen. Nakinig at nagtinginan ang mga matatanda, akala ng ilan ay makatwiran, oras na para magsama-sama, mas mabuti pa kaysa patayin. Ngunit pakiramdam ng ilang matigas ang ulo na matatanda na ito ay masyadong walang kahihiyan, at umaasa sila sa pagkubkob kung hindi nila kayang talunin sila. Hindi ba sila magiging napakamura? Senior Brother Joe, nakikinig kami sa iyo, ano ang sasabihin mo? Tanong ni Guo Song. Tumingin si Zhou Changrong kay Ye Fan, at nangangati ang kanyang mga ngipin sa galit, pagkatapos ng lahat, nawalan siya ng mukha ngayon. Gayunpaman, labis din siyang nag-aalala sa kanyang puso, lalo na nang makita ang nakaka-relax na hitsura ni Ye Fan, naghinala siyang magsasama-sama ang lahat ng matatanda, at hindi nila matulungan si Ye Fan. Kung sila ay papatayin ng mas kaunti, kung gayon ang kanilang reputasyon ay ganap na masisira, at ang Taijimen ay maaaring alisin sa 4 na sekta. Itong munting kaibigang Ye, ang ating Taijimen ay sikat at matuwid, at kaya nating matalo. Ngayon, tayong mga lumang buto ay hindi sapat upang linangin ng sapat. Ikinalulungkot ko ang mga ninuno, at ikinalulungkot ko ang mga Panginoon ng Taijimen sa nakaraan, ngunit hindi ito nangangahulugan na talagang kami ay matatakot ako sa iyo. Kapag kami ay namatay, gagamitin namin ang aming dugo at buhay upang mapanatili ang dignidad ng Taijimen, ngunit hanggang sa huling sandali, hindi namin gustong sunugin ang iyong jade at bato, naisip ni Zhou Changrong na dapat muna nating pag-usapan ito at tingnan kung may maaaring makaligtas sa sitwasyon. Tumango si Ye Fan, nilinaw ko na kanina, gusto kong patayin sina Guyu at Teng Zekiao. Hindi ako masyadong interesado sa iba mong Taijimen. Ngunit si Guyu ang aming kasalukuyang pinuno pagkatapos ng lahat. Kung siya ay talagang nakagawa ng isang malaking krimen, dapat itong pagpasyahan ng aming mga matatanda. Kung naniniwala ka sa amin, maaari mo rin kaming bigyan ng isang yugto ng panahon. Siguradong iimbestigahan namin ang bagay na ito ng lubusan, upang maibigay namin sa iyo ang ipaliwanag, sabi ni Zhou Changrong. Tahimik na tumango ang isang grupo ng matatanda. Medyo hindi rin sila nasisiyahan kay Guyu. Gumawa pa sila ng mga iskandalo tungkol sa mga anak sa labas, at pinababa ang kanilang mga alagad sa bundok upang guluhin ang mga tao. Ito ay isa ng malaking bawal. Gayunpaman, tulad ng pangulo ng isang bansa, kung talagang nagkamali siya, kailangang may pamamaraan para harapin ito, kung hindi, mawawala ang dignidad ng bansa. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang ibig kong sabihin. Kung balak ko siyang ibigay sa iyo, bakit ako pupunta dito at magpakamatay sa tuktok ng bundok na ito? Umiling si Ye Fan, limitado ang pasensya ko, kung pipilitin mong harangan ako, matatapakan ko lang ang ilan sa iyong mga bangkay at lutisin ang mag-ama na nagdudulot ng gulo sa akin. Pagkatapos magsalita, muling naglakad si Ye Fan patungo kay Guyu. Nang makita ito, nagngangalit si Zhou Changrong at sinabing, Junior brother at junior sister, sabay nating salubungin ang kalaban. Malakas na tumugon ng iba pang mga elder at nag-set up ng kanilang mga laban, na nagpapakita ng pagbuo ng chismis at nakapalibot kay Ye Fan. Walang pakialam si Ye Fan kung paano sila nakatayo, isang pares ng mga mata ang nakatitig ng diretsyo kay Guyu sa hindi kalayuan na may nakamamatay na aura. Ang iyong anak, si Teng Zekiao, ay dapat na nasa pintuan din, hindi mo ba siya dadalhin upang tumakas? Tanong ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Yu, huwag kang magalit. Sa tingin mo ba ay kayang labanan ng isang tao ang lahat ng matatanda ng ating Taijimen Presbyterian Association? Mga tito at tiyo, sasama rin ako para makipaglaban sa iyo. Malinaw na siya at si Teng Zekiao ay hindi makakatakas sa sakuna na ito kung wala ang tulong ng mga elder na ito na magkasamang idiin si Ye Fan sa kamatayan. 5 kulog at wind palms. Ang matabang elder na si Guo Song ang gumawa ng unang hakbang, isang kakaibang pamamaraan ng Taijimen. Nagsimula siya sa isang lagaslas ng hangin at kulog, ang kanyang nakakagalit na chi ay parang kulog, tumataas kasabay ng hangin, isang malaking maputlang gintong bakas ng kamay, na kumukurap-kurap ang kanyang mga mata. Ang kung fu ay nakuhanan ng larawan sa harap ni Ye Fan. Ang paraan ng palad na ito ay may parehong epekto tulad ng vigorous Vajra Palm ni Shaolin, na parehong ginagabayan ng malaking kapangyarihan, na nagpapahintulot sa nakakagalit na chi na magtipon at magtagpo, na gumagawa ng isang malakas na puwersa.
Ngunit ang hindi pinakakinatatakutan ni Yefan ay ang paraan ng paglalaro ng husto mula sa harapan. Nang makita ang sampal na ito, sinampal din ito ni Yefan ng isang sampal. Junior Brother Guo, mag-ingat ka. Si Zhou Changrong ay nasugatan at hindi na nakabaril, kaya napasigaw na lamang siya mula sa likuran. Napagtanto din ni Guo Song na ang kapangyarihan ni Yefan ay tila nakakatakot, at handa siyang umatras sa sandali ng kanyang palad. Nang magbanggaan ang mga palad ng dalawang tao, ang mga kalamnan ng braso ni Yefan ay sunod-sunod na nag-transmit ng tidal force, at ang 5 Thunder Palm ni Guo Song ay pinalo hanggang sa kaibuturan. Nagulat si Guo Song. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon noon, ngunit may isang taong makapagpapawatek sa kanyang tunay na chi na may dalisay na lakas. Gaano kabilis at pasabog ang magagawa nito? Mabuti na lang at sabay-sabay siyang umatras, inalis ang halos lahat ng kanyang lakas, at hindi nasugatan ang kanyang mga palad at braso. Kasabay nito, ginamit din ni Zia Ling at ng iba pang matatandang katabi niya ang kanilang natatanging kasanayan sa housekeeping at kinubkob si Yefan. Golden Silk Lotus Leaf Palm. Lilipad kasama. Ang hangin at umaagos na tubig sa espada. Dengyan Legs. Ang lahat ng uri ng natatanging kakayahan ng sekta ng Tai Chi, na ipinakita ng mga matatandang ito, ay mas malalim at makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong disipulong iyon. Marami. Bagamat hindi natatakot si Yefan sa isa-isa, ngunit kinubkob ng napakaraming tao ng sabay-sabay, ang totoong chi sa paligid niya ay parang isang marahas na ipoipo, kaya natural na hindi ito maganda. Ang shirt ni Yefan ay punit-punit na. Sa sobrang galit niya ay hinubad niya ang punit-punit na kamiseta, na nagpakita sa kanyang malalakas na kalamnan na may umaagos na mga linya. Sinuntok at sinipa ni Yefan, ngunit ang mga matatandang ito ay hindi nang ahas na labanan siya, lahat sila ay umatras nang dumating sila, at pagkatapos ay ang iba ay umatake mula sa ibang mga anggulo, at sila ay nakipagtulungan ng husto. Nang sipa ni Yefan ang binti ng isang elder ng isang sipa, naramdaman niya ang isang pagpatay na layunin sa likod niya. Purong yang sword art. Hindi ko alam kung kailan sumugod si Guyu sa likod. Sinamantala ang agwat sa pagitan ng pagkubkob ni Yefan, nakahanap siya ng espada, binago ang anggulo, at muling nagsagawa ng sword drawing technique. Isang talam ang nalaslas, at si Yefan ay nalas sa likod. Sa kabutihang palad, ito ay isang maliit na hiwa lamang, ngunit nagalit din ito kay Yefan. Itong grupo ng matatandang lalaki, dahil lang sa hindi nila nilalabanan ng husto, ay talagang akala nila ay wala silang kinalaman sa kanila. Dahil kailangan mong i-maintain ang Taijimen, sisirain ko muna ang Taijimen mo. Tingnan natin kung ano pa ang pinapanatili mo. Sumigaw si Yefan, marahas na hinampas ang dalawang matanda, at pumunta sa isang kakaibang silid. Sa harap ng bahay, yamakap ang kanyang mga braso sa isang haligi ng patio na bato. Ah! Gitling! Ang mga kalamnan ni Yefan sa kanyang mga braso ay parang isang pagsabog ng lakas, na agad na nagiging bakal na kasing tigas, at ang kanyang mga paa ay nabasag ang lupa ng napakalakas. Boom! Sa pag-ungol mula sa bahay, hinayla talaga ni Yefan ang suportang kolong at tinusok ang bubong. Ang kapangyarihang ito ay talagang nabigla sa mga tao sa Tai Chi sect, at sila ay natulala, na parang nakakita sila ng multo. Kabanata 0409 Mga Guho. 0409. Ang katawan ni Yefan ay walang kapantay sa harap ng malaking kolong ng courtyard na ito. Para siyang 4 o 5 taong gulang na bata na lumalaban sa 2 metrong higanti. Ang 10 toneladang batong haligi ay walang pinagkaiba sa isang kahoy na patpat sa kamay ni Yefan, at ikanaway niya ito na nagdulot ng marahas na hangin. Niyakap ni Yefan ang kolom at tinawid ito, at narinig niya ang nakakabasag na tunog ng crack-clap-clang, at isang malaking bilang ng mga bato at kahoy ang lumipad, na parang tinatangkilik ng mga natural na sakuna. Isa lang itong, dangdang, na 2 mud sweep, na direktang nagwasak ng isang kakaibang bahay sa mga guho. Ikaw, si Zhou Changrong at ilang iba pang matatanda ay malapit ng duguan. Ito ang mga sinaunang monumento ng Taijimen sa loob ng daan-daang taon, at sila ay nawasak ng ganito. Ang susi ay hawak ni Yefan ang napakalaking haligi at nagwawalis kung saan-saan, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na lumapit. Kung ito ay tanggeya ng isang hanay na higit sa 10 tonelada, sino ang hindi maaaring gawing putik ng karne? Ito, tao pa rin ba ito, kahit ang isang monghe na naglilinang ng Vajra Palm ni Shaolin ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kaliit na lakas ng braso? Gulat na sabi ni Guo Song. Hindi ganoon ka-simple. Walang silbi ang umasa lamang sa lakas ng braso at hindi ito kayang suportahan ng katawan. Ang lalaking ito, parang bakal ang buo niyang katawan, at bawat parte ay may abnormal na tibay at lakas ng pagsabog, kaya posibleng magbuhat ng ganoon kabigat na bagay. Nagngagat ang ngipin ni Zia Ling. Kung gayon hindi natin basta-basta mapapanood ang pundasyon ng ating mga ninuno na nawasak. Malakas na sinabi ni Guo Song, lahat ng parehong mga tao, sumama sa akin upang pigilan siya. Ilang matatanda at ilan pang mga disipulo ang nakinig, sumunod kay Guo Song at lumipat patungo sa Ye the Sail Flew Up. Gayunpaman, nang iwinagayway ni Yefan ang halijing bato, ito ay parang isang higanteng espiritu na kamakaway ng isang higanteng patpat, at walang sinuman ang nang-ahas na harapin ang malakas na puwersa ni Yefan ng direkta.
Ilang sandali pa ay lumitaw ang isang nakakatawang eksena. Isang grupo ng mga elder at elite mula sa Taijimen ang tumakbo sa paligid ni Ye Fan, habang si Ye Fan ay hawak-hawak ang malalaking halijing bato sa kanyang sarili, kumakatok at sinisira ang mga ito kahit saan. Sa loob lamang ng 2 o 3 minuto, na-level na sila ng 7 o 8. Isang malaking gusali. Nakatitig lang ang isang grupo ng matatanda, hindi makalapit. Ang mga halijing bato sa mga kamay ni Ye Fan ay pinalitan ng 4 o 5. Kung ang isa ay nasira, siya ay kukuha ng isa pa. Sa kabutihang palad, mayroong maraming malalaking bato sa mga gusali dito, at walang kakulangan sa mga tools sa kamay. Ang tunog ng boom 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 ay parang mga pile driver at excavator sa trabaho, at ang mga puso ng isang grupo ng mga taong Tai Chi ay nadurog at nadurog ang puso. Bilang presidente ng Presbytery, hindi na kinaya ni Zhou Changrong, at ang galit na ito ay inilipat kay Guyu. Guyu. Lahat ng walang ingat mong aksyon ang nagdulot ng malaking kapahamakan na ito. Hindi ka pa handang aminin ang iyong pagkakamali. Kailan? Narinig ito ng Daos na si Guyu, namutla ang kanyang mukha, elder. Ang Ye Fan na ito ay baliw. Kung aaminin ko ang aking pagkakamali, papatayin niya ako. Mas mabuti pang mamatay ka kaysa masira ang ating Taijimen sa lupa. Galit na galit si Zhou Changrong na malapit na siyang magsuka ng dugo. Ang dawis na si Guyu ay may malungkot na ekspresyon, nagtatago sa kanyang likuran na may mapagbantay na hitsura sa kanyang mukha, halatang ayaw tumayo sa kanyang harapan upang labanan ang lahat ng ito. Matapos basagin ni Ye Fan ang isa pang halijing bato, pinalitan niya ito ng isang malaking batong leon, pinulot ito, at itinapon sa isang kakaibang bulwagan sa hindi kalayuan. Ilang toneladang batong leon ang itinapon, at maraming matatanda ang nagmamadaling tumabi. Sa pagbabalik tanaw, isang batong haligi ang nabasag sa pangunahing bulwagan na ginamit para sa talakayan, at ang lupa ay nabasag din. Isang kasalanan. Isang kasalanan. Mapapaluha si Zhou Changrong at iba pang matatanda, itong munting kaibigan, huwag mo nang sirain pa. Ipauubayan na namin si Guyu sa iyo upang harapin, ang pundasyon ng ating Tai Chi sect ay ang pamana ng mga nauna sa atin. Masipag. Ang napagtanto din ng ibang matatanda ang problemang ito, hindi na nila mapipigilan si Ye Fan, maaari na rin nilang sundin at ibigay ang manggugulo na si Guyu. Anyway, pagdating ng panahon, hanggat kumilos si Guyu bilang sect leader at nagdulot ng gulo, at tinanggal nila ang sect leader status ni Guyu, makakaligtas sila sa mukha. Malaki ang ipinagbago ng kutis ni Guyu, elder. Ikaw. Paanong wala kang ganitong kaunting pagpapahalaga sa sarili? Galit din ng babaeng elder na si Zia Ling, na itinuro ang mga guho. Nakita ni Guyu ang lahat ng matatanda na nakatingin sa kanya na may hindi kasiyahan, alam na wala siyang kapangyarihan, at ngayon, wala siyang pagpipilian kundi ang tumakas. Kaya, ibinaling ni Guyu ang kanyang ulo at sinimulan si Ling Yunfaido, na gustong lumikas sa lalong madaling panahon. Nakahanda na si Ye Fan. Nang makitang sa wakas ay tumigil na sa pang-iistorbo sa kanya ang grupo ng mga matatanda at hindi na nag-abala pang gumawa ng anumang pinsala, hinabol niya si Guyu. Bagamat hindi masama ang qinggang ni Guyu, ang mga binti ni Ye Fan ay tumakbo na parang bugzo ng hangin, at sa isang kisap mata, humahabol na siya sa likod ni Guyu. Nang hahampasin ni Ye Fan si Guyu sa likod ng ulo at barilin ang taong ito hanggang sa mamatay, naramdaman niya ang isang malakas na krisis na lumitaw mula sa kanyang likuran. Ano? Nakaramdam si Ye Fan ng nakakatakot na nakakapasong init sa likod niya. Umaasa sa instinct, gamulong si Ye Fan sa isang tabi. Isang gininto ang apoy ang bumaba mula sa langit, eksaktong damapo kung saan nakatayo si Ye Fan kanina, nagsunog ng laryo sa lupa. Ang mga tiles sa sahig na gawa sa bato ay naging pulang itim na magma sa sandaling mahawakan sila ng gintong apoy na ito. Ang mataas na temperatura ng apoy, hindi bababa sa 1,200 degrees, ay higit na lumampas sa imahinasyon ni Ye Fan. Sinota. Ang puso ni Ye Fan ay natigilan, at agad niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang magandang figure na nakatayo sa tuktok ng isang pangalawang palapag na bahay sa di kalayuan. Lahat ng tao sa Tai Chi sect, kabilang si Guyu na nakatakas, ay hindi maiwasang tumingin sa likod ng may pagtataka. Ang babaeng nakasuot ng pulang jacket, itim na medyas, at kumakalat na buhok ay si Xiao Ziner. Ikaw ba? Nakilala ni Ye Fan ang babae. Hindi ba titurin ang babaeng nakilala niya sa isang bar at nakaaway niya sa kalye bilang King of Fighters? Tumingin si Xiao Ziner kay Ye Fan nang may interes, na may bakas ng pananibik sa kanyang mga mata, hindi ba posible? Magtatanong sana si Ye Fan kung bakit siya iniistorbo ng babae, ngunit narinig niya si Guyu na sumisigaw mula sa likuran. Babae ng Phoenix. Bulalas ni Guyu, may pagtataka sa kanyang mga mata, pinadala ba ng Dragon King si Miss Xiao dito upang tulungan ang ating Taijimen na harapin ang mayabang na taong ito? Paggising ko, hindi nakakagulat na napakalakas ng babaeng ito. Siya pala ang tagapag-alaga ng Dragon Soul. Siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang powerhouse sa Xia Kingdom, ang babaeng Phoenix, si Xiao Ziner. Ang mga matatanda ng Taijimen at iba pa ay nagpakita rin ng kagalakan sa kanilang mga mata. Narinig nila ang reputasyon ng Phoenix Girl at naramdaman nila na sa wakas ay nailigtas na ang Taijimen.
Hindi sinagot ni Xiao Ziner ang tanong ni Guyu, tila nandidiri siyang kausapin si Guyu. Dumapa lang siya sa harap ni Ye Fan at sinabing, bagaman ang taong ito ay hindi masyadong magaling, siya rin ang pinuno ng Tai Chi sect, patayin mo lang siya. Maraming tao ang mawawalan ng mukha. Kara-rating ko lang dito, tinalo muna ang lugar na ito para masira, at masyado kang toast, I think it's better to accept it. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, humarap sa isang kalaban sa antas na ito, hindi siya nang ahas na maging mayabang. Kabanata 0410 sunugin ito. 0410. Hindi naintindihan ang tunay na intensyon ni Xiao Ziner, at ayaw ni Ye Fan na gawin ito kaagad. Palagi kong naririnig na ang Phoenix Girl ay napakabata, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay hindi lamang bata, ngunit isang magandang babae. Ngumiti si Ye Fan, sinusubukang pakalmihin ang kapaligiran hanggat maaari. Tumango si Xiao Ziner, bagaman alam kong nagsasabi ka ng totoo, hindi ko hahayaang magpatuloy ka sa pagsabutahe dito dahil lang sa nambobola ka. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa sa sagot na ito, medyo kawili-wili ang batang babae na ito, dapat mong malaman na kahit patayin ko si Guyu, wala kang magagawa sa akin. Hindi naman yun, hindi mo pa nasusubukan, paano mo malalaman na kukunin ko? Hindi mo magagawa, balik tanong ni Xiao Ziner. Naramdaman ni Ye Fan na nagbabago ang aura sa katawan ng babae. Halata naman na gusto niya itong awayin. Hindi niya maiwasang magtanong, dapat ba tayong walang sama ng loob noon? Hindi, sabi ni Xiao Ziner. Kung gayon, bakit ka pumunta sa Huahay? Nagpapanggap na isang estranghero upang lapitan ako, at ngayon, sa harapan ko, mayroon kang napakalakas na kalooban na lumaban. Bakit? Ano lang ang paliwanag ng Dragon King? Sa tingin ko, sa iyong lakas, ang Dragon King ay hindi rin ako mangangahas na magbigay sa iyo ng mga tagubilin. Napakurap si Xiao Ziner, ang malalaki niyang mga mata ay maliwanag at maganda, ngunit hindi ito gaanong ibig sabihin, kumikislap lamang sila ng napakasimple. Kung ano ang gusto kong gawin, syempre, hindi ko kailangan ng pag-aproba ng Dragon King. Sinabi ni Xiao Ziner, pumunta lang ako sa iyo at tingnan kung talagang kasing lakas ka ng sinabi ni Exi Lin Yuan. Ngumiti si Ye Fan, nabanggit ako ni Lao Exi bago ka. Well, sinabi niya sa iyo, ngunit hindi ako naniniwala sa sinabi niya, sabi ni Xiao Ziner. Bakit? Tanong ni Ye Fan. Dahil sa mundong ito, sa edad ko, walang mas hihigit sa akin, kahit nakatulad ko sila, imposible, diretsyong sabi ni Xiao Ziner. Ngumiti ng pilit si Ye Fan, iniisip na bagaman makapangyarihan ang sisiw na ito, medyo baliw siya. Siyempre, ang Phoenix Girl ay hindi nangangahulugang isang maling pangalan, at si Xiao Ziner ang may kapital na sabihin iyon. Dahil wala tayong hinanakit, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Pakiramdam ko, parang may gusto kang gawin sa akin. Nagkibit balikat si Ye Fan. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Xiao Ziner dahil naiinip ako. Boring. Well, boring? Sabi ni Xiao Ziner, walang makakalaban sa akin. Nakakatamad talaga, dahil sinabi ni Exi Lin Yuan na magaling ka, natural na pupuntahan kita para maglaro. Pumunta ka hanggang Huahay, at ngayon ay pupunta ka ulit sa Taijimen, gusto mo lang akong paglaruan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiyak. Tumango si Xiao Ziner, hindi ba? Pwede ba tayong bumalik sa arcade? Lahat tayo naglalaro pa rin, gaano kapaya pa ang paglalaro? Pansamantalang tanong ni Ye Fan. Umiling si Xiao Ziner, tumigil ka na sa pakikipaglaban, nasunog ko ang makinang iyon. Hindi nakaimik si Ye Fan. Hindi katakatakang may narinig siyang pagsabog nang dumaan siya noong araw na iyon. Mali pala siya sa kalidad ng makina. Ang isang grupo ng mga matatanda ng Tai Chi ay natulala din. Akala nila nandito si Xiao Ziner para tulungan silang Tai Chi, pero sinong mag-aakala na nandito lang sila para maglaro sa bundok at maghanap ng makakalaban? Iyan. Miss Xiao, kung pipilitin mo akong kalabanan, wala akong problema, pero papatayin ko muna si Guyu. At pagkatapos ay magsaya sa iyo, sabi ni Ye Fan, ipinihit ang kanyang ulo upang magpatuloy sa paghabol kay Guyu. Gayunpaman, itinaas ni Xiao Ziner ang kanyang kamay at iwinagayway ang mahabang letigo ng gintong apoy. Ang letigo na nabuo ng gintong apoy ay tumama sa 12-12 metro sa isang iglap at dumating sa likod ni Ye Fan. Nagmamadaling umiwas si Ye Fan, isang tuloy-tuloy na side roll, at isang mabilis na pagtalikod mula sa mga eaves at mga dingding, at pagkatapos ay iniwasan ang mahabang letigo na sumunod. Nakita ko na ang lupa, dingding, at mga batong nahawakan ni Jin Yan ay natunaw na lahat. Ang mga sirang pader, pagkatapos matuno ang mga bato, ay hindi na makayanin ang bigat, at nahulog ang isang silid. Pupunta ako. Tumalikod si Ye Fan, di ba sabi mo gusto mo akong kalabanan? Sobrang pinapatay kita. Magiliw na inalis ni Xiao Ziner ang kanyang kamay, at bumalik si Jin Yan sa kanyang kamay, mainit at maganda. Ang babae ay maluwag na nagsabi, ang laban ay dapat na isang maliit na swerte. Ang guyo na ito ay isang taya. Kung ako ay manalo, ang Dragon Soul ay aalisin siya. Kung ako ay matalo, ibibigay niya sa iyo ang kanyang buhay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naging berde ang mukha ng lahat sa Tai Chi sect. Si Guyu ang kanilang pinuno, ngunit ngayon ay itinuturing itong isang taya.
Mahina rin ang mga paa ni Guyu, ngunit hindi siya naglakas loob na tumakas, dahil kung tatakbo siya, hindi ba madidismaya sa kanya ang babaeng Phoenix. Bilang resulta, si Guyu ay maaari lamang tumabi sa kanya ng nanginginig, ang kanyang mukha ay mas pangit kaysa kamatayan. Napabuntong hininga si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay lalong tumindi, dahil sinabi ito ng babaeng ito, siya ay magiging masyadong unman kung hindi na siya lalaban. Originally, may idea siyang kalabanan ang Phoenix Girl, pero hindi niya akalain na bigla itong makakaharap. Okay. Tingnan ko kung gaano kalakas ang maalamat na Phoenix Bloodline. Malakas na sabi ni Ye Fan. Buong pagmamalaking tinitigan siya ni Xiao Ziner, kung gusto mong makita ang kapangyarihan ng dugo ng Phoenix, depende rin ito kung kwalipikado ka o hindi, hayaan mong gamitin ko ang lahat ng lakas ko. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, at ang kanyang puso ay kahanga-hanga. Lumalabas na ang babaeng ito ay hindi nagpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan, at hindi gumamit ng pinakamalakas na sandata sa kanyang katawan. Tulad nito, ang kanyang apoy ay maaaring magkaroon ng libu-libong mataas na temperatura, na lubhang nakakatakot. Si Ye Fan at Xiao Ziner ay hiwalay sa isa't isa, ni isa sa kanila ay hindi kumilos ng padalos-dalos, sinuri nila ang hininga ng isa't isa. Napaka-partikular ng mga eksperto sa paggawa ng sunod-sunod na mga galaw. Ang mga pagbabago sa paghinga ay direktang nakakaapekto sa oras ng paggawa ng mga galaw at kung makakamit nila ang pinakamahusay na mga resulta. Tinutukoy ng mga detalye ang tagumpay o kabiguan, kaya walang gagawa ng padalos-dalos na pag-shot. At ang tahimik na sitwasyong ito ay nagdulot ng kaba, pagkabalisa, at pagkabalisa sa daan-daang Tai Chi Elder, Deacon, at disipulo na nanunood mula sa malayo. Isang hindi nakikitang pamimilit ang nagparamdam sa kanilang lahat ng labis na pagod, at ang kanilang paghinga ay nagsimulang maging mahirap. Tumutulo ang pawis mula sa mga noo ni Zhou Changrong at ilang iba pang matatanda. Mas naiintindihan ng mas lumang henerasyon ang malalim na kahulugan ng showdown na ito, kaya nakaramdam sila ng labis na pagkabalisa. Sa wakas, naramdaman ni Ye Fan at Xiao Ziner ang aura ng isa't isa na malapit ng kumilos, at halos sabay na gumalaw ang dalawa. Si Ye Fan ay humakbang, ang kanyang katawan ay halos hindi nakikita, at siya ay dumiretso sa kanyang mga binti sa leeg ni Xiao Ziner. Tumayo si Xiao Ziner sa kinauupuan, at sabay na iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay, isang gintong harang ng apoy ang biglang sumabog. Sa sandaling naramdaman ni Ye Fan ang mataas na temperatura na papalapit sa kanyang mga paa, sa halip na kumurap, binilisan niya ang takbo ng kanyang mga paa. Sa isang marahas na epekto, ang daloy ng hangin ay nagdulot ng direktang butas sa flame barrier. Hanggat ang bilis ay sapat na mabilis, kahit na ang temperatura ng gintong apoy na ito ay napakataas, maaari itong bumagsak. Tila inaasahan din ni Xiao Ziner na ang simpleng harang na ito ay hindi makakapidyaw sa sipa ni Ye Fan, kaya tumalikod siya at sinalubong ng kanang kamay ang sipa ni Ye Fan. Isunog mo ito. Tahimik na sabi ni Xiao Ziner. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.